Sige po. Sige, welcome again to the second collaboration of ito pala si Sir Alex ay Bodega Studios pala to. Kamali ako, kala ko nung una Bodega Productions. So Bodega Studio. So ngayon pag-uusapan namin ito, medyo maganda to So ito yung tipong kaya nga kung namin ay gusto namin bumati tao po. Okay? So kasi pag-uusapan namin ang tao. So, pero gusto kong umpisahan muna. Meron tayong kasabihan. Tingin ko ito yung ating masasabi na structural mind. Hindi tayo magkasundo dito na Filipino structural mind na ito ay alam na alam natin kahit mga bata, kahit saan kang lugar, kahit saan lupalop ka ng Pilipinas, alam na alam mo itong kasabihan na to. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Pero ang katanungan, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? So, kasama ko, inimbitahan ko uli si Sir Alex para pag-usapan namin at kutuhin. Gusto namin kutuhin kung ano ba ang ibig sabihin nito. Tapos mamaya tingnan natin kung paano at saan tayo makakarating batay sa naging usapan namin. So ngayon ay okay. Wait lang, hindi ko maano. Okay. So ngayon ay ito muna yung mga katanungan. Ano nga ba ang tao? So yan yung magandang tingnan natin. Sir Alex, ano ba ang tao? Actually, kung titingnan natin yung salitang tao, maraming pwedeng pumasok dito biologically, pag-uusapan in a biological way, ang tao is composed of different systems. The nervous systems, the digestive systems, reproductive systems na minsan nagiging interest ng karamihan. And then at the same time, yung tawag dito, skeletal system, yan in a biological way. Pero sa pinakamalalim na antas na kamalayan, ang tao kasi ay hindi lamang siya isang individual na umiiral sa mundong ito, kundi ito rin, yung taong ito ay may purpose sa buhay. Okay. Meron din siyang aspirations, dreams sa buhay din. At the same time, yung pagiging tao ay may maraming kaisipan na lumalabas din Kapag tumatapak ka sa lupa, bilang isang tao, nakikilala mo yung sarili mo dahil sa pagtapak sa lupa. Dahil may kasabihan na nanggaling tayo sa lupa at ang lupa ang nagbibigay ng tawag ito ng identity sa atin bilang tao. Yun yung isa pang kaisipan. Nandito yung konsepto ng the other Naalala ko si Buber tungkol dito, no? Yung konsepto ng the other yung tawag dito, kailangan mo ng katuwang. Yan, ang ganda ng terminolohiya sa Tagalog. Katuwang para makilala mo ang pagiging tao mo. Okay. Meron ding pananaw tungkol sa lipunan, no? Pag inilagay mo ang sarili mo sa isang lipunan, dito nagkakaroon ng pananaw ungkol sa sangkatauhan o yung katauhan mo bilang isang individual o bilang isang tao. So, maraming pwedeng pag-usapan kapag lalaliman natin ang salitang tao. Diba? Okay, sige Sir Alex. Isa-isahin muna natin ng kasunod. Okay, ano ang pinagkaiba ng tao sa ibang mga bagay? Ayan, ang ganda. Magandang katanungan. No? Ayan nga, di ba? Meron nga, di ba, yung sa dialogo ni Bea Alonso pati ni John Lloyd. Hindi tayo tao, hindi tayo hayop. Ano tayo? Bagay tayo. Bagay tayong dalawa. De, joke lang yun, Doc. Pero ano ba pinagkaiba ng tao sa bagay? Ang bagay kasi is katulad na lang ng relong ito. Papakita ko. Ilagay mo sa isang tabi dyan, hindi siya gagalaw para bagang hanggang doon lang yung kanyang pagkakakilanlan. Pero kasi sa tao, hindi mo siya pwedeng maikumpira sa isang bagay. Hindi mo siya pwedeng i-objectify. Bakit? Kasi ang tao ay unique. Ang tao ay may mga bagay na dapat isaalang-alang para mabigyang pansin niya ang pagiging tao niya
na ang pagiging tao niya ay hindi katulad ng isang bagay na static, bagay na sabihin natin ay walang buhay. Kasi yung tao, isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging isang tao ay ikaw ay buhay. Ikaw ay may kakayahan o may rationality and free will, kung babalikan si Thomas Aquinas, di ba? May rationality and free will, may kakayahang mag-isip, may kakayahang isakilos ang mga bagay na iniisip mo, ang mga bagay na pinoroseso ng iyong rasyonalidad, di ba? So yun ang isang malaking pagkakaiba ng tao sa bagay. No? Okay, sige. Next. Bakit madaling maging tao? Okay. Madaling maging tao in the biological sense. Di ba? Pag nagsiping ang babae at ang lalaki, boom, makakabuo ng isang individual, isang nilalang na sabihin natin na tao. In a biological sense. Madaling maging tao. Madaling gumawa. No? Parang may terminology yung gumawa ng tao. Pero Sir Alex, siguro ano natin dito, hindi yung madaling gumawa eh. Yung pertain lang sa tao. Madaling maging tao. Okay, sige po. Okay. That is maybe an inward consideration. Okay, inward consideration kasi external consideration nga. Inward, madaling maging tao kasi masasabi ko sa konsepto ng kalayaan natin. No? Madaling maging tao kasi meron tayong kakayahan na gusto natin ang gawin natin. Gusto nating gawin ang mga bagay na gugustuhin natin. Madaling maging tao dahil may kakayahan tayong tuparin ang ating mga pinapangarap sa buhay. Madaling maging tao dahil may kakayahan tayong makisalamuha. May kakayahan tayong makibagay sa mga taong nasa paligid natin. At madaling maging tao dahil bilang isang tao at individual, nabibigyan din natin ng tawag dito ng espasyo ang ating sarili para makilala pa ng husto. So, in the inward sense, yun ang masasabi ko kung bakit madaling maging tao. Okay. Sige, next. Ngayon, kasunod. Ano ang sabihin ng nagpapakatao? Ayun. Ito ang tanong na madaling sagutin, pero pag ilalagay natin sa praxis o sa practical side, napakahirap gawin. Ibig sabihin ng pagpapakatao, ito yung pumapasok sa isipan ko ngayon, magpakaasal tao. Yon. At sa konsepto din ng pakikipag-relasyon mo sa kapwa-tao mo, yung ipakita mo kung ano yung nararapat sa karelasyon mo o sa kapwa mo, yung pagpapakatao. Pagpapakatao in a sense na sa larangan ng etika, dito ginagamit mo yung mga prinsipyo na kung saan ay makatao, na binibigyan mong pansin ang kapakanan ng iba sa pamamagitan ng pagsasakilos ng mga bagay-bagay na nararapat sa tao. Pagpapakatao din in a sense na binibigyan mo rin ng pansin ang dignidad, ang kalayaan din ng kapwa mo. At pagpapakatao in the sense na binibigyan mo rin ng pansin ang kakayahan mo na ialay ang iyong sarili sa mga taong nangangailangan. So, maraming pwedeng pumasok sa pagpapakatao, pero pag isasakilos natin ang lahat ng mga sinabi ko, nandito yung challenge. Okay. Sige, kasunod. Last, bakit mahirap magpakatao? Ayun. Bakit mahirap magpakatao? Una, dahil balikan ko yung sinabi ko, madaling sabihin, hirap gawin. Okay. Dahil sa terminolohiya ng limitasyon, meron tayong limitasyon, no? Na hindi mag-go beyond, no, sa pagpapakatao natin. Hindi bang may hangganan yung pagpapakatao natin o yung pag-aalay natin ng sarili din sa mga taong nasa paligid natin. Pangalawa, bakit mahirap maging magpakatao? Bakit mahirap magpakatao? Dahil din kasi
sa pagtuklas sa mga kahulugan, sa pagtuklas ng mga bagay-bagay na nararapat sa tao, samot-sari ang interpretasyon, samot-saring mga prekosyon na dapat isa lang alang. Kasi, for example, tawag dito, meron kang tao na nakasalamuha. Siyempre, hindi lahat ng mga gustuhin mo sa taong yan ay magagawa mo dahil may boundary at may limitasyon talaga. Okay. At siyempre, kailangan mong ipakita sa kanya kung ano yung nararapat. No? Kaya nagkakaroon ng taliwas sa kagustuhan natin at sa anong ang dapat na nararapat na gawin sa kapwa-tao mo. Ikatlong, mahirap magpakatao dahil palagi tayong nagtatanong sa sarili natin. Palaging may katanungan. At palaging tayo ay naghahanap din ng kasagutan sa lahat ng mga bagay-bagay na humahalaw sa pamamaraan ng pagpapakatao natin. So, ito yung mga tatlong bagay para sa akin kung bakit mahirap magpakatao, bakit mahirap maging magpakatao. Okay. Sa akin, Sir Alex, ang basa ko kasi dito nung binabasa ko to, nabanggit ko sa aking mga estudyante, na matapos kong mabasa yung Nicomachean Ethics, siyempre, alam natin na yung Nicomachean Ethics ay napakahirap na teksto. Oo, napakahirap. So, nandito nga, meron nga ako dito. May kopya din ako dati. Patuloy ka pa rin binabasa. Medyo makapal to, at ang kagandahan ng aklat na to, ito kasi yung aklat na tungkol sa papaano, parang self-help siya, o kung paano maging isang masayang tao. So yun yung gusto niyang reconsider. Pero matapos kong mabasa to ng talagang cover to cover, bigla na lang naisip ko, paano po ba ito idudulog sa ordinaryong tao? Kasi syempre, tayo ay nag-a-advocate ng philosophy para sa masa. So yan yung gusto natin dalhin. Gusto nating dalhin ng filosofiya sa masa. Paano pag nakikipag-inuman ako, di ba? At nakikipagbarikan? Paano ko maikikwento at magkakaroon kami ng conversation tungkol kay Aristotle na hindi binabanggit si Aristotle. Sabi ko, kaya humahanap ako ng mga salawikain na ito yung gagamitin ko na primaryang batis ng usapan, na doon ito taal at bubukal ang lahat ng mga philosophical na ideya. At pagdating kay Aristotle, ito yung summary ko ng Nicomachean Ethics. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Okay. Una, tanong, ano nga ba ang tao? Kasi tingnan natin yung pagkakaiba ng tao at pagpapakatao. Maaari nating masabi na ang tao ay isang nature, di ba? And when speak of nature, we are speaking here of, yung binanggit mo, yung what is the nature of man? The nature of man is rational dahil sa man is a rational animal. So, ibig sabihin nun, madali ang magpakatao, it's because of our own rationality. Wala kahit sino dyan, bata, ipanganak, sanggol, tao na yan, so kailan nagiging tao ang tao, that is still questionable, pinag-uusapan pa rin yan. Hindi naman kasi natin pwedeng sabihin during fertilization, paano yung kinloan? Yun ang isang problema. Pero nakikita natin na madaling maging tao kasi yan ay ang ating kakanyahan. Yun yung ating natural. Pag pinanganak, nakikita natin, nakakita tayo ng iba, alam natin na tao yan, hayop yan, or etc. So nagkakaroon tayo ng So pero napakahirap magpakatao. Bakit napakahirap? Kasi yan yung nag-i-spring na bumubukal sa iyong pagkatao na dapat, yung nabanggit mo kanina, mag-asal tao ka. At dito nababanggit natin, na pwedeng sabihin natin, ito yung tao bilang tao ay isang, baka gamat ito ay nature, pero ito ay isang klase ng potensyalidad. At yung flourishing mo, di ba, yun yung tinatawag na aktualidad. So meron tayong tinatawag na pure and or potency and actuality. Pero maganda ding tingnan, ano ang pinagkaiba ng tao
sa ibang mga bagay. 'Di ba? So kung titingnan natin, maraming usapin 'to, okay? At 'di ba pinag-aralan natin sa seminaryo na ano ang pinagkaiba ng tao sa ibang mga bagay. Ano, kung titingnan natin yung pagka-being niya. 'Di ba? So when we speak of the nature of the soul, if you still remember the notes of Antonio Piñon on Philosophy of Man, 'di ba? What is soul? So, mabigat na yun, usapin talaga. So, pero 'di ba in the Aristotelian sense, okay, soul is the principle of life. Yes, And tama, therefore, tama. 'di ba? Lahat ng may kaluluwa, lahat ng may buhay ay mayroong kaluluwa. So, dahil sa kaluluwa na 'to, pero may iba't ibang klase, anong pinagkaiba? May mga bagay na walang buhay at walang buhay. Pero ibig sabihin ba nito lahat ng may buhay may kaluluwa? Being the principle of life, of course meron. Kaya nga 'di ba, Sir Alex, tatandaan mo ano yung mga kinds of soul? Ayun, vegetative, Okay. tapos appetitive, no? Kung maalala ko. Ang appetitive ay kay Plato Sentient. Sentient, oo. Tapos rational. Diba? Rational Tapos soul. tanda ko niyan, 'di ba? All of a sudden, this soul have different powers, may kakanyahan. At bilang tao, meron tayong vegetative, not vegetative soul, not the sentient soul, pero nakapaloob ito doon sa ating rasyonalidad. So, pero ano yung pinagkaiba natin? So, may ibig sabihin, yun yung kakanyahan natin. Meron tayong rasyonalidad. At malaki yung pinagkaiba natin. At ang kagandahan kasi kay Aristotle, di ba? Everything tends towards an end. Sir Alex, ano bang magandang translation doon? Kasi may nababasa, lahat ng tao ay merong katapusan. Lahat ng bagay ay may katapusan. Ano siguro? Ano ba magandang translation nun? Okay, all things tends towards an end. Siguro lahat ng bagay may limitasyon, hangganan. Kasi pwedeng sabihin natin kapag end, it's hangganan Kapag katapusan kasi parang tawag dito, sumasailalim sa konsepto ng kamatayan, no? Hangganan, limitasyon. Kasi kung titingnan natin yung sarili natin, talaga meron tayong hangganan, no? Na hindi pwedeng lumabis at hindi rin pwedeng kumulang, no? Pero maganda, Sir Alex, na natingnan lahat ng bagay siguro tinitingnan ko kasi meron kasi akong mga nakikitang ibang problema din sa mga translations na medyo uncomfortable ako dahil meron akong nakikitang hindi mga bagay na translasyon. O halimbawa ay virtue. Ang translation kasi ng iba nating mga scholars of virtue ay virtud. Pero hindi kasi ako bilang taal na Tagalog, hindi kasi pwede sa amin ang virtud. Ang virtud ay something that is external. Mm-hmm. So something just a gimat, na something that is external to you. But the virtue of Aristotle is something that is innate, something that comes out of a habit. Sabi ko, mamaya babalikan natin to. May nakikita akong problema sa translation So, for example, pwede ba nating sabihin na lahat ng mga bagay ay merong patutunguhan? So, pwede. Hindi maganda. Ang bagay ay may katapusan kasi pangit naman pakinggan. Pero yung katapusan na to, whether it's unconsciously or conscious, even itong baso na to ay merong patutunguhan. And this patutunguhan is a purpose. Di ba? Yun yung binabanggit natin, an end is a purpose. At bilang purpose, okay? So ibig sabihin, iba yung sabi ni Aristotle, iba yung purpose natin bilang tao. Tama. Iba yung purpose ng baso na to bilang baso, at iba yung purpose nung nasa baso na to na tubig bilang tubig. Pero saan nag-originate itong purpose na to?
ay syempre nag-originate ito dahil sa essence. Yun, essence. Di ba? So yun, maganda eh, mapapansin natin eh. So ibig sabihin, yung pagka ng bagay. Okay? Okay. Yung pagka-meron ba yan? Yung pagka-meron? Iba pa rin kasi yung pagka-meron eh. Kasi kapag dating kay Father Roque ay yung pagka-meron ay something that is phenomenological eh. So pero dito kasi pag dito yung pagmemeron kasi actually sa susunod pwede natin pag-usapan yan kasi yung meron iba pa rin kasi ang ano niyan, ang ibig sabihin sa masa. So, tama po. Pag nagmemeron ka, ibig sabihin nakikialam ka nang hindi ka dapat makialam. So, yan yung masyadong meron ka. So, yun yung So, kaya maganda din pag-usapan 'yan. Actually Sir Alex, may naisip ako diyan eh, ng dialektiko at negative response. Kung meron pagmemeron, meron pagwawala. So, kasi sa sabong meron at wala. So gusto kong tingnan yung filosofiya ng sabong. Pero anyway, yun yung ano pinagkaiba ng tao sa ibang mga bagay. Tayo ay rasyonal. Ang mga bagay, yung iba ay walang buhay. So ibig sabihin, iba yung end natin. Oo. Iba yung ating telos. Yun, yung telos. Tao, di ba? Pero itong telos na to, kung bakit naiiba ay dahil iba ang ating essence bilang tao. At meron tayo therefore na ibang klase ng pursuit sa buhay. So, yun yung maganda. Bakit madaling maging tao? Kasi ito yung ating kakanyahan. Di ba? Hindi na natin kailangan gumawa kahit matulog ka, tao ka pa rin. Kahit anong gawin mo, tao ka pa rin. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin, kasi nare-recognize natin yung nature ng tao kahit sino ka dyan, kahit for example, mabawasan yung rasyonalidad mo at masiraan ka ng ulo, tao ka pa rin. Tama. Di ba? Pero, ang problema, okay, nag-iiba yung ibig sabihin ng nagpapakatao. Tama. Kasi hindi ibig sabihin na ikaw ay tao, pero hindi ibig sabihin nito ay ikaw ay nagpapakatao na. Mm-hmm. Diba? Meron pang ibang ibig sabihin, lalo pag dito sa Batangas, pag hindi ka tumupad sa usapan, hindi ka naman taong kausap eh. Ito yung maganda eh. Diba? Hindi ka naman taong kausap eh. Tapos minsan, napapansin ko sa mga magulang, yung mga magulang ay hindi inirerespeto ng kanilang mga anak. Sinasabi nila, "Wag mo na akong irespeto bilang iyong ina. Irespeto mo na ako bilang tao." Pero kung titingnan mo, mas mahirap 'yun. 'Di ba? Mas mahirap 'yun. Kasi doon natin makikita na ang pagrespeto ba ay nakaugat sa iyong accidents or nakaugat sa substance? Yun. Ayan ang magandang pwedeng pag-usapan eh. Lalo na sa panahon natin ngayon, Doc. O Sir Ron, na nagkakaroon ng problema sa pananaw ng pagiging tao at sa pagpapakatao. Lalo-lalo na sa mga taong binabago ang kanilang sarili externally. Na sinasabi nila na ito yung pagpapakataong ginagawa ko, binabago ko yung aking identidad, binabago ko yung aking sarili, ang aking external na sarili. Pero yun nga, isang sa problematic doon, Sir Rod, no? Baguhin mo man ang iyong externality, pasasabing tao ka pa rin eh. Pero hindi doon nagsisimula o hindi yon ang punto de vista kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakatao. Yung nagkakaroon ng problema sa kamalayan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Na para bagang ang pagpapakatao ay nagsisimula kapag babaguhin ko yung aking identity, babaguhin ko yung pagkilos ko at pananaw ko sa mga bagay-bagay. No? Yung pagpapakatao kasi, kaya ang ganda po ng sinabi ninyo, Sir Rod. Malalim pa talaga eh. Lalo na yung naging example niya, naggalangin mo ako bilang, wag kahit di mo ko galangin bilang isang ina, galangin mo ako bilang tao. No? Yung parang, di ba, ang tao sa ngayon, accidents nakapokus eh. Nawawala na ngayon ng saysay yung pinaka-substance ng pagiging tao, di ba? Yung which is the pagpapakatao. So yun na yun, gusto ko pong ibahagi ng Sir Rod sa nakikita kong realidad sa panahon natin ngayon. At tama ka dyan, Sir Alex. Kasi may naging karanasan kasi ako niyan.
syempre gusto nating tingnan ano, magturo ng isang bagay na nakaugat sa ating karanasan. So ang nangyari nito, hindi mo kasi yata naabutan na nagturo ng logic. So part kasi ng discussion sa logic, yung 10 predicaments. So magtuturo ako ng logic. Ang topic ko, substance and accidents. Sabi ko, akte na yan, paano ko ituturo itong lintik na to? Ang hirap-hirap ng concept na to. Sabi ko, dati nga hindi ko maintindihan to kung hindi ko to kinutuhan ng ilang oras at binasa. Hindi ko talaga to maintindihan. So, sabi ko, paano ko ituturo to sa mga estudyante ko? So, namumroblema ako noon. So, habang namumroblema ako, kasama ko noon yung ex ko. So, nagdadrive ako, kasama ko ex ko. Misis ko na, ex. Alright. Misis ko, wife ko ngayon. So, kaya ex-girlfriend ko. So, nagdadrive ako. Yung kotse ko noon ay Kia Pride yung ginagamit na kotse, Kia Pride na 1997 model. So, mainit. So, nakababa yung aming mga salamin. Papunta kami ng aming computer shop. Tapos, all of a sudden, alam mo naman, pag medyo bata kang teacher, I'm just 25 that time. So, nakita ko ng mga estudyante ko. Ang mga walang hiyang mga estudyante, nagsigawan. Tapos meron kasing inirereto sa iyo na parang, I just sir, nagsigawan. So, biglang nandun ng misis ko, ay ex ko pa siya, girlfriend ko pa siya noon. Sabi ng misis ko, sino yun? Sabi ko, ay di, mga estudyante ko. Bakit nagsisigawan ng gano'n? Sabi ko, hindi. Yan kasi ang problema, boyfriend ka ng gwapo, tapos gaganyan. So, dapat matuwa ka na lang na sila ay ganyan. Kasi ibig sabihin, kahit ako ay ganito, 25 years old na, ay meron pa rin nagkakagusto sa akin. Meron. Pero sabi niya, hindi ganoon eh. Alalahanin mo, teacher ka nila. Tapos sa labas, ganun pa rin sila. So, syempre, galit na galit ako. So, may klase ako sa kanila, 10 o'clock. So, kasunod ko na klase yun sa kanila. Logic pa naman yung So, ang problema, papunta ako doon sa klase, na galit ako, tapos problemado pa ako sa topic na i-discuss ko. Gano'ng kahirap yun? Hirap talaga nun. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ilalabas yung emosyon ko, paano ko ilalabas yung galit ko sa klase. Paano ko sasabihin yun na that time, yun yung mas mahalaga, yun yung mas practical kaysa sa theoretical. Yun yung sinasabi kong problema eh. So anong papahalagahan ko? Theoretical. Ayaw ko na pumunta sa klase na hindi ko gawain na pagpunta ko ng klase, magagalit lang ako. Gusto ko nakatuon yun sa lecture. So, ang ginawa ko, habang nag-iisip ako, pagpasok ko sa classroom, nagbati ako, magandang umaga sa inyo, masaya ako, kasi hindi ako yung tipo ng guro na magagalit sa kanila. So, ang ginawa ko, hinati ko yung board. Sinulat ko yung pangalan ng kanilang dean at sinulat ko yung pangalan ko. Sabi ko, okay class, may activity tayo. Sabi ko, isulat ko yung pinagkaiba namin. So sinulat nila. Ang saya nila. Sinulat nila na kasi yung dean nila, siya yung highest paid in terms of salary. Sinulat educational attainment, sinulat din even yung aming gender kasi medyo nagkasama siya sa LGBT group. Isinulat young, old, marami, ang dami nilang sinulat eh. Kung titingnan niya, pagkatapos ng 10 minuto ng pagsusulat nila at masaya silang nagsusulat, tinanong ko sila ngayon, okay class, with all of this, who deserves more respect? With all of this. Hindi pa ako tapos ang MA ko noon. PhD, highest paid, etc. I'm a struggling student. I'm a nobody in that university. So, may nagpakatotoo.
Sabi nung isang estudyante, sir, si Dean po. O bakit? Anong dahilan? Ito po, etc. So binanggit niya. Meron namang sumipsip, sir, kayo po. O, di ba? Di mawawala yun. Wala yun. Okay? So, pero, ang ginawa ko, kinuha ko uli yung eraser, in-erase ko lahat, malinis ang pagkaka-erase ko. Wala lang nakalagay. Pangalan na lang namin. Wala ding doktor-doktor. Tinanong ko. Now, wala. Pangalan lang. Who deserves more respect? Sabi ko, yan ang problema sa inyo. Marunong kayong rumispeto dahil tinitingnan niyo lang yung modifications, yung accidents ng tao. Yeah, accidents really. Pero hindi natin tinitingnan yung pagka, yung na tao siya na dapat nating irespeto. O sabihin natin, I don't care na siya ay PhD. Sooner or later, I will be PhD. I don't care na siya ang pinakamataas na sweldo. Sooner or later, I will be the highest paid in this university. I don't care kung siya ay dean. Sooner or later, I might be the president of a certain university. Pero, you should respect a person not because he is the dean, diba? But yes. siya ay tao. Kasi mas gugustuhin ko pa yun. Kaya nga, di ba yung sinabi ko, yung sinasabi, pag napuno ng ating mga magulang, siguro, Sir Alex, minsan, yung ating mga kakulitan, ako yung hugot ko kasi dumating din ako sa pagiging batang pasaway. Yun nga, sabi ng nanay ko, huwag mo na akong irespeto bilang iyong ina. Irespeto mo na lang ako bilang talaga namang tatauhan tayo eh. Tama. Diba sabi, parang mas mabigat to, parang napaganon ka na lang eh. Kasi minsan, mas magaling ka pa sa ibang tao kaysa sa iyong magulang. Yun yung nakikita natin. So, yun yung isa. Kaya mas pabanggit natin na madaling maging tao kasi ito yung ating kakanyahan, ito yung nature natin. Kasi may mga modifications din kasi. Kaya madaling talaga maging tao. Pero ang problema, doon na tayo magpasok. Napakahirap magpakatao. Kasi bukod sa ating telos na kailangan magpakatao, yun yung telos natin, kailangan din natin doon napapasok na kailangan sa telos natin ay ito ay isang mahirap, napakahirap magpakatao. So ibig sabihin, kailangan mo, ito ay isang struggle natin na kailangan, so ibig sabihin, ito ay pang-araw-araw, ito ay kailangan maging isang gawi na kailangan dumaan sa pagkadalisay. Kasi bakit? Yes, di ba? Una, bakit mahirap magpakatao? Kasi meron tayong mga irrational and rational pursuits. Di ba? Ito yung binabanggit ko. It reminds me of this eh. Merong isang paper na nag-present na nag-attend ako sa isang konferensya. Maganda yung title ng papel niya eh. Ang konsepto ng sarap at ligaya. Ganda nga. Pero papel na yun sa psychology, ang konsepto ng sarap at ligaya ng mga matatandang dalaga. Wow. Diba? Yun yung magandang topic eh. Oh, specified. Diba? So, pero ang ginamit na lente, ang pinaka-framework ay si Eric Fromm. Okay? Pero sabi ko, maganda nga eh, yung konsepto ng sarap at ligaya. Iba kasi yung sarap. Iba yung ligaya. Sarap pertains to pleasure, bodily pleasure. Bodily pressure, yeah. Pero pag sinabi natin ligaya, it's something that is hindi something that is bodily. It is something highest good. Yes, kung gagamitin ko yung terminology ni highest good. Pero ito sir Alex meron kasi tayong mga tinatawag na iba't ibang klase ng goodness eh. Diba? Meron tayong tinatawag na ano ba yung ginugusto natin bilang tao? Okay? Meron tayong mga bodily pleasures. Okay? Kagaya ng pagkain. Okay, what else? Sex. Yes. Bodily pleasures. Okay? Pero meron tayong mga tinatawag na external pleasures. Okay, yung fame, pasikatan, recognition, appreciation. So. Pero minsan tayo, di ba? Aminin natin, nakakulong pa rin minsan tayo sa external
ano na yan, external good or external pleasure. Kasi we're struggling to have number of likes. Di ba? In our YouTube. Ano? Oo, tama. Diba? Pero ako, nawala na din kasi yan eh. Kasi sa Facebook, dun sa Aklatan ni Tasio, sobrang dami nag-share, etc. Pero dati, nung una, parang meron something that is external na parang nagbubus ng iyong pagkatao eh. Pero all of a sudden, napansin ko, teka lang, bakit ganito ako? Parang hindi naman to dapat. Diba? Pero meron tayong contemplative life. Yun yung hiwalay eh. Okay? Na minsan meron tayong hinahanap na pagkatao. Yun yung pinaka So, at ma-attain lang natin ito, actually, yun yung concept of virtue and vice. Eh. Yung pang napag-usapan namin last time. Diba? Yung virtue. Pero hindi to virtud. Kasi virtud, ibig sabihin yan, kahiwalay. Lalo, taga-Cavite ka, ibig sabihin, agimat. Pag sinabi, for example, na minsan negatibo eh. Halimbawa, nakita na ikaw ay maraming babae. Babaero ka. Ano sasabihin? Ang tindi ng iyong virtud. Yung chick magnet kung kuba. Kaya ako hindi ko gusto gamitin talaga yung virtud eh. Hindi ako komportable eh. Kasi pag sinabi natin virtue, it's something that is internal na naging dalisay yung iyong pagkilos bilang isang tao dahil nagdala ito ng iyong pagtsatsaga, yung habit, at hanggang sa iyong naging gawi. Yun yung tinatawag na virtue. Pero ang kagandahan kay Aristotle, hindi siya nagbigay ng absoluto na virtue. Yun. Oo, yun yung maganda sa kanya talaga. Napaka-practical ng ano niya, ng napakaganda. Pero ng virtue niya. Alam mo, Sir Alex, ito yung problema ko eh. Yung sinasabing virtue as a golden mean. Oo. Diba? Napakahirap eh. Paano siya? Paano ko ito ipapaliwanag sa mga estudyante? Madali ipaliwanag to theoretically. Napakadaling ipaliwanag. Pero, sa totoo lang, napakahirap ipaintindi. At isa pa, napakahirap niyang isakilos. Kasi nga yung golden mean, di ba po, yung moderation, yung pumapasok yung moderation. No? Hindi pwedeng lumabis, hindi pwedeng kumulang. Dapat sakto lang. Yan. Sakto lang dapat. Halimbawa, pagiging mabait. No? So, hindi ka dapat magkulang sa pagpapakabait. Hindi ka rin dapat sobra sa pagpapakabait. Kapag sumobra ka sa pagpapakabait, pwedeng masabing vice yun. So, dapat sakto lang ang pagpapakabait. Madali siyang sabihin talaga, Sir Rod. Pero kapag isasakilos mo siya, doon nagkakaroon ng pagtatalo na eh. No? Yan, parang nagiging cautious ka eh. Uy, kumukulang ako. Uy, mukhang sumusobra yata. Ganun eh. Kasi makikita lang natin yung result ng tawag ng ginagawa natin based on how we already actualize the action or sabihin natin the virtue. Yeah. And at the same time, nakasalalay din yung basihan sa mga taong nakaka-receive ng virtue na nanggaling sa atin. So doon natin kasi malalaman kung sumasapat, sakto lang ba, sumusobra na, or tawag dito, kumukulang. Sample din, pagmamahal. Yan, papasok tayo sa pagmamahal. Pag kulang ka sa pagmamahal, sasabihan kang manhid ka. Di ba? Napaka-cold mo namang tao, parang wala ka namang, parang sarili mo na lang iniisip mo. Pag sumusobra ka naman sa pagmamahal, pwedeng masabi na sa terminolohiya ng mga tao sa panahon ngayon, nagpapakamartir ka, kita mo na kinakawawa ka na, sobra-sobra naman ang pagmamahal na binibigay mo. Lalo na yung experience ng isang estudyante ko na dahil sa sobrang pagmamahal, iniwan siya ng kanyang nobya. No? Binigay niya lahat, hindi siya nagtira sa sarili niya. Ayun, dahil sa sobrang pagmamahal, doon. Estudyante mo ba yun o ikaw yan? Hindi, estudyante yun. Kala ko ikaw eh. Yeah. Okay lang, tanggap ko naman eh. Pero hindi ako yun. May buti-buti naman. Kala ko. Hindi ako yun. No? Pero alam mo, Sir Alex, nung dati, pinoproblema ko talaga yung kung paano ko ituro. Sabi ko, paano ko ito ipututuro?
Pero biglang all of a sudden, minsan maganda tingnan kasi ito sa ating mga karanasan eh. Oo nga po, tama. So meron tayong kaibigan. So sana sa susunod baka kasama kita doon. May kaibigan tayo sa Baguio, isang artist. Musician siya. Tapos meron siyang bar sa Session Road. Duyan. Doon sa medyo malapit sa simbahan. Yun ang ano niya. Tapos meron din siya sa sa LU, sa San Juan. So kaibigan natin siya na ang ganda nung ano niya yung bar niya. Tapos pagbaba namin, may painting doon. Tapos yung mga paintings na yon, mga art na yon ay kinolect yung kanyang mga naputol na mga string ng isang artist. Tapos yun yung pinagsama-sama at naging art. Tapos sabi ko, mangha ako, ganda. Tapos ang dami naming beses na nag-inom doon. 3 araw na sunod-sunod. Ayos. Nung nag-PNPRS doon. So 3 araw na sunod-sunod. So habang nagiinuman kami, biglang all of a sudden, may nangyari sa akin. Parang nasobrahan ako ng inom. Tapos bigla akong nagising. Nung pumunta kami sa natulog na ako, tapos nagising ako. Tapos kinabukasan parang nagsisisi ako. Sabi ko, tragis na yun. Parang nalaspugan ako, naputulan ako ng string kagabi. So, ibig sabihin nun, meron akong mga bagay na hindi ko dapat nagawa. Pero nagawa ko na, o kaya nakapagbitaw ako ng salita na hindi naging maganda dahil sa aking kadasingan. So, doon ko naisip na sabi ko, habang nakasama namin din siya na na pumunta kami sa namasyal kami, pinasyal niya kami sa Baguio, nung musician na yon. Tapos habang nasa van kami, kantahan kami. Nakikita ko na sabi ko, ito pala yung tinatawag niya Aristotle na virtue. Na kailangan itono mo ang buhay mo. Na patuloy tayo nagtotono ng gitara. Kasi ang gitarista, di ba? Hindi ako kasi marunong Sir Alex mag-gitara eh. Hindi ko na, yan ang problema ko. Naging seminarista ako na hindi ko natutunan pati piano kahit meron tayo. Ako natutunan ko naman kay Papano. Yun nga yung sa konsepto ng gitara. No? Naano mo sa tunog. Dapat yung bawat string ng gitara ay angkop sa kanilang tunog. Kunyari, yung sa pinakailalim, mukhang yung ang nota nun ay E. Dapat hindi siya magiging A, dapat E lang siya. No? Hanggang sa pag naitama mo na yung tunog ng isang gitara, so aangkop siya sa anong musika ang kanyang maibibigay o mai-share sa tagapakinig. So hindi dapat, kasi bawat string ay may kaukulang nota na kailangan ay mag-agree upon sila para makabuo ng isang musika o isang tunog. So ayun po, yun yung naunawaan ko o na natutunan ko sa konsepto na yun ng paggigitara o ng gitara. No? Pero ang nakakapagtaka doon, na nagtono ka na, tapos mapapansin mo, bawat gitarista, ay, for example, nakita natin sa gig, medyo nakakamiss na rin gumimik. Yun nga, may nakakamiss na. Pag gumimik ka, tapos biglang may naki-jamming, na ibang mga artist, iba yung tono nila. So, tono rin din nila, tinitimpla din nila. So, ibig sabihin, sabi ko nga, ito yung sinasabi ni Aristotle eh. Ganto yung punto niya. Na ganito yung virtue as golden mean. Na bawat tao may iba't iba rin. So for example doon, nakita natin kahit araw-araw, kahit na ikaw na yung musikero, meron kang gitara, pero everyday tinotono mo pa rin siya. So at yung pagtotono mong yun ay mapapansin mo kahit magaling ka ng musikero, sooner or later mapuputulan ka pa rin at mapuputulan ka rin ng string. So ibig sabihin nun, hindi yan talaga mape-perfecto mo. Tama. Pero yung may isang araw na mapuputulan ka ng string, may sa susunod na araw na masasaktan ka, etc. Pero patuloy at habang kang nagugustuhan mo yung musika, patuloy at patuloy kang magtotono. Sabi ko, doon po,
yun sabi ko, that is the best way. The best way of explanation of, for example, virtues as mean virtue of justice, virtue Yes. of courage, virtue of temperance, wisdom. At doon napapansin natin yung prudence, yung paghuhunos dili, di ba? Yo, tama po. Oo. Yun ang maganda maganda yung translation na maghunos dili ka. Oo. Kaya paano papasok din yan sa golden mean, yung hunos dili. Oo, Kasi parang golden mean parang ganito, you know the limitation, yung hangganan ng isang bagay. Pero minsan dumadating sa puto ng ating karanasan, live experience natin, tumutungo tayo doon. Parang papasok si Goldie Bean na, oy, teka, hanggang dito lang. Oy, teka, sumusobra na. Parang it's a kind of a measurement guide for us, no, to direct our action, to strengthen the line at to strengthen the crooked line. Yun. To strengthen the crooked lines. No? Ang ganda kasi ng term na yun eh. Yung bang straightening the crooked lines. So, para ba yun yung purpose ng golden mean. For us, pag sinasakilos natin ng isang virtue. Ayun. Yun yung biglang pumasok kagad sa isipan ko ngayon habang pinag-uusapan natin itong golden mean na ito. Tsaka magandang tingnan paghuhunos dili eh. Don't act pag ikaw ay galit. Yes. Don't even act if you are happy. Di ba? Opo. So, tingnan mo muna. O mag-observe, tingnan, kasi yung prudence it's a virtue na talagang i-consider ni Aristotle na napakahalaga. So, pero ito nga yung sinasabi ko eh. Sabi ko nga, ngayon nakakakuha na tayo ng guide sa pag-unawa kay Aristotle bilang isang virtue. Pero that time, hindi naman nagbigay si Aristotle yan. Eh. Tayo interpretation na lang natin to. Pero dahil sa kahirapan na to, yung Nicomachean Ethics, merong kasing kahiwalay na discourse. Kasi yung Nicomachean Ethics, divided siya into 3 eh. Meron tayong the teleological doctrine, nag-speak ng book 1 to book 3. And then meron tayong tinatawag na golden mean doctrine. Mm-hmm. May pinaka-interesting na yan. Pero yun ang pinakamahirap basahin. Yes, totoo lang. Nakakatamad basahin yan eh. Yung pag nandun na sa virtue as a mean. Parang hindi ko makuha yung concrete na example nito. Parang wala namang sa-isa yung hanggang sabi ko, biglang pumasok na nga lang sa akin yung pag-attend ko nung gitara. Yung anulihiya ng gitara. Pero nagbigay din si Aristotle simula sa book 7 hanggang 10, nag-dedicate siya ng hiwalay na paksa. At doon napapasok yung pakikipagkaibigan. Yung friendship. Diba? So, doon natin mapapansin na, kaya nga, paano ba tayo makipagkaibigan? At doon natin makikita yung pagkakaibigan na yun ay umuugat din saan? Nakikipagkaibigan tayo dahil friendship of pleasure. We speak of bodily pleasure. Ito, usong-uso na to sa ngayon, sa panahon ngayon. Oo, tama. Napakaraming yan. Meron na, hindi lang tayo tinatawag na friends with benefits. Hindi lang yun. Maraming mga categories niyan. Meron pa tayong mga packing FUBU. Yung FUBU. Tapos marami pa dahil sa pagpunta pa ng mga for example ng mga tawag nito iba't ibang platforms. So na-discuss ko ito sa isang webinar dun sa paglulupak na yung ligawan ngayon, ang ligawan iba na. For example, nandiyan na yung Bumble, nandiyan na yung Tinder, and then sooner or later Miguel, yan. So, biglang all of a sudden, doon na. Pero yung friendship, hanggang doon na sa level lang ng Daily pleasure. Pleasure. Pagkatapos nun, may pinanood nga ako sa Netflix yung Turned On. Napapansin natin na yung mga naging addict na sa Tinder, all of a sudden, sooner or later, they keep on searching for more. Kasi there's an emptiness. So hahanap ulit sila na makakamit just to have sex.
So, dun sa, so bodily pleasure. Pero sooner or later, may friendship din kasi na na utility. Ay, yung yung friendship na parang ganito, kailangan ka lang, kaibigan ka kapag may kailangan. Yun, di ba? Pero yung pangangailangan na yun, kaya mo siya kailangan, pwede na, for example, kaya mo kinaibigan, kailangan mo na makakopya sa level ng classroom ko. Kailangan mo may makopyahan ka. Sa level ng trabaho, nakikipagkaibigan ka para ma-promote. Yung recognition, external. Actually, Sir Doc Rod, babaguhin ko lang, bagong pananaw ito. Hindi na kopyahan ang tawagan. Titingnan ko lang para makakuha ng idea. So, di ba? Parang gano'n. Natin. Pero yung utility, pwede pagkuha ng, for example, kumpare, di ba? Doon natin, pagkuha even ng ninong at ninang. Magpapasko na, no? Ang Ginaldo. Di ba? So, doon ko nakikita Nakikita ko na, nga Tapos, ang kasunod nito, yung pagkakaibigan na mas malalim. Nakikipagkaibigan ka just for the sake of pagkakaibigan. Pero alam mo, ito yung isang mga pumasok din sa akin, mga iba't iba kong mga series of reflections. Kasi hindi mo lang siguro, Sir Alex, na tatanong. Yung batch namin ng high school, nag 20 years na kami. Nitong March 18. Ang kagandahan, hindi kami nag-reunion kami, hindi kami naabot ng COVID. Ay, sakto. Nag-reunion na kami nung December. Ayun. Kasi may nag-sponsor. Marami nagsasabi na ang pinakamasaya sa lahat ng ay high school life. So nung syempre alam mo naman na mga kaklase natin ng high school. Kung sino yung medyo alam nila na alalaman kasi nila na ako'y PhD. So sabi, sino ang mag-opening remarks? Si Doc na. Gumano na. So ako yung nag-opening remarks kahit hindi ako yung president ng batch. President ng batch. So sabi ko, alam nyo, naniniwala, hanggang sa ngayon, sabi ko nagtataka pa rin ako. Bakit ang high school life ang pinakamasaya? Hindi ko pa to na iwabalido. Hindi ko pa nababalido ngayon. Kasi bawat estado ko sa buhay na napuntahan ay may iba't ibang kasiyahan. Pero yung excitement na nagkita-kita tayo ngayon, kung ano man ang mangyayari mamaya, hindi ko alam pa kung ano mangyayari. At yung gusto na nating magyakapan, at tayo tuwang-tuwa at yung kaligayahan nating nararamdaman sa ngayon, ay hindi ko maipaliwanag. Ito ay nagpapakita na ang high school life ang pinakamasaya sa buhay. Pero bakit? Kasi sa high school life, doon mo nakita yung iba't ibang klase ng kaibigan mo, nandun yung kabuuan. Yung tama. Oo. Yung meron kang naging friends with benefits. No? Yun. Nangyari yun sa isang napakaliit na komunidad. Oo. Tapos nagkaroon din ng gamitan. Di ba? Kaya ka nagkaibigan dahil nangopya ka. Diba? Kasi kaya mo siya naging kaibigan kasi binuburaot mo siya lagi ng 5 piso, di ba? Marami mga pambuburaot na pwedeng gawin kopyahan mo ng assignment, kopyahan mo ng notes, kaya ka nagkikipagkaibigan, pero hindi talaga bukal sa loob yung pagkakaibigan. Pero sooner or later, ang kagandahan dito sa klase ng pagkakaibigan na to, nagbabago. Ayun, diba? Isang magandang Nag-umpisa muna sa ganito, nag-umpisa muna for example sa friends with for example benefits or etc. kung ano man, nag-umpisa muna sa panunulad, pero dahil nakasama mo na matagal sa 4 na taon, lumalim ang inyong pagsasamahan. Hanggang sa iyo ay talagang naging tunay na magkakaibigan. Ayun. At ang kagandahan nun, nagkahiwa-hiwalay na kayo at sang lupalot kayo napapunta. Pero the moment you try to imagine, after 20 years, yung nagkita-kita uli kami,
ang saya nila, yung kantahan, yung mga games, Mhm. lahat ng activity. Para silang, ako, nandun lang kasi ako inoobserbahan ko sila eh. Para bumalik talaga sa pagkabata. Nagyayakapan, walang hesitation sa katawan. Kasi nga yung yung kaluwagan ng kapanatagan ng loob yun. Sobrang panatag, etc. Na talagang sabi ko, ito yung sinasabi na ito nga yung tunay. Doon mo natagpuan eh. Yung tunay na kaibigan eh. Ngayon kasi nag-iiba-iba sa pagtanda mo kasi Sir Alex, naobserbahan ko, nag-iiba-iba kasi yung kaibigan mo. Yun nga po. Dati gusto mo ang kaibigan kasing edad mo nung high school ka. Nung nag-college ka, syempre sa seminaryo. Sa seminaryo, iba din yung pagkakaibigan na yun. Iba talaga yun. Kahit hindi tayo nagpang-abot, pero isang bituka natin. So, isang dugo yan. Isang dugo. So, alam natin yung mga tradisyon, alam ang mga nangyari. Kaya nga tayo nagkikita-kit, nag-ano ngayon. Diba? The moment nung nalaman ko na relationist ka, ay isang bituka natin. Mm-hmm. Tapos all of a sudden, nung nagtrabaho na ako, naging iba't iba na yung mga naging kaibigan ko. Hanggang sa ngayon, nag-iiba-iba na rin yung pakikipagkaibigan ko. So, pero doon ko napansin ako, nakikipagkaibigan ako. Nakikipagkaibigan ako sa lahat ng halos sa mga kapwa. Pero ngayon, ang pagtingin ko, hindi ako dahil may pangangailangan ako sa kanila. Mm-hmm. Yun yung guiding yun. Pero aminin man natin, lahat tayo guilty dyan. Tama. Kahit sabihin na ikaw ay may mga tunay na kaibigan, pero may mga kaibigan ka rin na kaya mo kinakaibigan dahil gusto mong gamitin. O kaya sabihin natin, siguro nung bata-bata ako, nakikipagkaibigan ako, it's because of bodily pleasure. Pero sooner or later, hindi rin dapat nating doon na minsan nag-uumpisa eh. Doon talaga po. Doon ka makakatagpo ng mga tunay na kaibigan. Despite na ganun yung mga pangyayari. Yung minsan. And at the same time, Doc, to add, at doon mo rin malalaman kung sino talaga yung genuine friend eh. Diba? Lalo na kapag dumating sa punto ng buhay mo na you are struggling and you are in the rock bottom. No? Lalabas talaga yung mga tunay na kaibigan eh, no? sa mga paligid natin eh. Katulad ng isang estudyante na nag-share sa akin ng experience niya nung siya ay ay nagkaroon ng COVID, yung estudyante, no? Para bagang nilayuan siya ng mga tao na tinuring niyang mga kaibigan niya. Pero merong iilan sa kanya na nagstay as a friend, as a true friend. No, sa panahon na siya ay papasok yung nangangailangan, papasok yung tawag dito na kailangan ng katuwang o kailangan ng makausap man lang, no? Kasi isa rin pangangailangan yung may makakausap ko sa panahon na nasa unos ka eh, nasa panahon na nahihirapan ka eh, no? So doon pumapasok yung yung genuine friendship eh. Ano man yung naging tawag dito, intention mo in order to reach out sa mga taong kinilala mo as kaibigan, kung may pangangailangan ka ba o hindi, papasok talaga yung mga totoo na kaibigan, no? Kaya yun, kung karagdagan na pagbabahagi pero din. Sa akin, Sir Alex, hindi. Lahat kasi tayo, sabihin man natin, lahat ng tao may mga tunay na kaibigan. Yun din kasi, hindi naman natin pwedeng i-essentialize na ikaw, hindi yan tunay na kaibigan. Lahat tayo may tunay na kaibigan. Nagkataon lamang siguro na may mga ibang mga bagay na nasa ibang circumstansya. For example, yung isang tao na yun na binabanggit mo, halimbawa na tinanggihan yung kaibigan o kakilala at dating yung kaibigan niya pero iniwan siya ng panahon na siya ay nakakaramdam ng unos. Nasisigurado ako na may kaibigan din siya na tunay na kaibigan. Mm-hmm. Nagkataon lamang siguro sa ibang mga circumstansya na ganun, may pwedeng hindi malalim hindi lang talaga malalim yung concern, hindi lang malalim yung ugnayan. Pero hindi natin siya pwedeng husgahan na ay hindi naman yan tunay na kaibigan kasi tsak na tunay na kaibigan niya sa ibang tao. Mm-hmm. Tama.
So, doon ko nakikita pwedeng ano sa totoo, napakahirap din naman na maging tunay na kaibigan sa lahat. Yun nga. Di ba? Parang pasag mo daigdig pag gano'n. Pero tunay na kaibigan ka sa lahat. So, kahit pagdating sa golden mean, hindi pwede yan. Oo, tama. Dapat matuto ka rin tumanggi. Matuto ka rin hindi pwedeng oo ng oo. Yung parang ano yan magnininong ka, no? Yung parang pag nininong, di mo tinanggihan lahat. Nang problema ka ngayon pagdating ng Kapaskuhan. Mas matindi dito sa Batangas pag ganyan. Ang tradisyon dito sa Batangas, hindi ka pwedeng tumanggi. Pag isa rin yun. Ang problema dito, binyag, wala namang problema yan. Dahil ang binyag, pakim-kim lang, magbigay ka lang 1,000, ayos na. Pagbibinyagan, yung Pasko, madali naman takasan yan. Ang problema dito, pag kinuha ka sa kasal. Kasi sa kasal, so pag kinuha ka sa kasal, ang pinakamababa na bigay mo ay 10,000 o kaya 12,000, 15,000. Biruin mo. Tapos sooner or later, habang umiidad ka, monthly, may kukuha sa'yo. Parang nagkakalokohan na, ay hanggang sa pagtaas kasi ng pagganda mo sa buhay, maraming kukuha sa'yo. Dahil ka. So dahil gusto din nila ng connection, etc. Ang tema yung sabog mo, sa isang araw, sa isang buwan, may kumuha sa yung 2, halimbawa. Hindi ka 20 mil na agad, pero kung gaano kalaki yun. So, pero, di ba? Pero mapapansin mo ako, kaya ako pagtingin ko sa tao, hindi ako sinasabi na naghuhusga agad na, hindi yan tunay na kaibigan. Kasi, nagkataon lamang na hindi talaga, siguro hindi lang kami nagpanamot. Kasi paaaring sa ibang tao, hindi rin ako magiging tunay na kaibigan sa ibang tao Kaya yung mga pagpa-prank, halimbawa, tuutang, di ba? At doon testingin ng pagkakaibigan, hindi naman yun Kasi sa akin, pag may umutang na ibang tao at ganitong amount, papautangin ko siya pero depende sa aming ugnayan. Diba? Depende yun sa ugnayan So, doon ko nakikita kaya hindi natin pwedeng at doon papasok yung binabanggit na ni Aristotle na golden mean kasi hindi mo naman pwedeng kumuha ka sa lahat. Matuto ka rin tumanggi. Ang tawag nga dyan dito sa atin sa trabaho, kahit sa trabaho, wag mong kaangan lahat. Wag mong sakupin lahat. Ang sakupin mo lang yung kaya mo. Yung parang naalala ko sa seminaryo, no, Doc, yung learn to say no. Yan. Yun. Laging sinasabi ng formators na siguro naabutan niyo rin, yung formators natin sa seminaryo, no, na hindi ka lang kuha ng trabaho, no? Alalahanin mo rin yung kapakanan din ng sarili mo, no? Learn to say no. No? Naging reminder din sa akin ng formator ko, no? Learn to say no. Kapag di mo naman sa totoo na hindi mo na kaya, kasi di ba nangingibabaw obedience no? Pag binigyan ka ng trabaho, yes ka kagad para tawag dito, pa-pogi points sa formator pagdating ng evaluation. Ganun, di ba? Hindi pala. Ganun. So, kaya siguro pinalabas, nagno ka. Hindi naman. Hindi, kasi napaka-obedient ko kasi. Pero I reminded by my formator na sabi, learn to say no. Then, binanggit niya si Aristotle And yung golden mean nga, sabi. May alam din sa filosofiya yung formator. Yung formator rin. I think Father Bong yun, si Father Bong. No? So, learn to say no. At be honest yun. Kung hindi mo talaga kayang isang gawain, you learn to say no about it. And yun nga yung isa sa mga bagay na tinuturo din ng golden mean sa atin. About din sa mga yung mga binibigay sa ating oportunidad na alam naman natin sa sarili natin na hindi pa natin kaya sa ngayon, di ba? Di masama na maghindi. Pero alam mo, Sir Alex, ito din yung isa sa mga pagninilay ko. Ang pagpapakatao kasi it's not just about being rational. But it is something that is a combination
of knowing or entertaining irrational and being rational. Being irrational and rational. Yun, Kasi hindi ganda. lang pwedeng rational ka lang eh. Mhm. Kasi pag naging rational ka at yung irrational pursuits mo ay tatanggi, unang-una, tao ka eh. So, ibig sabihin, may kahiyupan ka din. Hindi naman talaga mawawala talaga yung kayupan. Pero, yung kahiyupan mong yun, dapat marunong ka maghunos dili. Yun, Marunong prudence. kang ilagay sa lugar. Yung kailangan mo ring ilabas ang iyong irrational desires. Mhm. Pero hindi lang kasi hindi pwedeng puros na lang, puros mali to. Pero yun nga yung nababanggit ko eh, yun yung kailangan mo. Doon papasok yung kaya si Aristotle hindi siya nagbigay ng absoluto eh. So, yun ang kagandahan ng Ganda eh. Kaya nga it was called a practical wisdom, no, yung kanyang philosophy. It's a practical wisdom talaga. No, yung parang binigay niya sa atin sa mga nag-aaral pa kay Aristotle, yung tawag dito, yung pag-unawa sa kanyang etika o sa kanyang filosofiya. Ang yun ang kinaganda sa filosofiya niya talaga. Sir Alex, gusto kaya dumating kasi ako dun sa punto na yun, nabanggit, di ba yung sabi ko sa iyo, ang konsepto ng sarap at ligaya. Mm-hmm. Maraming ibang tao na nandun sa konsepto ng ligaya. Yun ang gusto nila, ligaya lang. Nakalimutan nila ang sarap. Sarap. Pero sooner or later, aminin man natin, dahil sa ating pagkatao, dahil parte din natin yung irrational desire, mumultuhin ka niyan. Tama. Hanggang sa hindi mo na matanggihan, hanggang sa bigla ka na lang mawala, at magtataka ang mga tao, bakit kung kailan ito tumanda, isa ka nagkagayon? Tama. Diba? So, ibig sabihin, mahalaga din ang konsepto ng sarap. Mm-hmm. Although, mas mahalaga ang ligaya, pero dapat pa rin i-balance ang sarap at ligaya. So, yun nga, yung term na sakto lang dapat. Sakto lang. So, Sir Alex, maganda yung ating naging kwentuhan. So, muli, maraming salamat. Siguro sa susunod, imbitahan natin sila Sir Archie. Yan, maraming masasabi, Sir Archie. Para mas marami tayo. Sige, maraming salamat, Sir Alex, sa hanggang sa muli nating uling pagkikita. So, maraming salamat din, Sir Rod.